Sus. Wag mo sabihin radyo. Wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Number 1, 06.7 Energy FM. Hello naman sa inyong lahat! Happy Tuesday! Today is January 24, 2023. O baka nakakalimutan mo, 2023 na ngayon ha. Yung nilalagay mo pa rin dyan sa mga papel na pinipirmahan mo is 2022. Parang ako yun, no? O hello naman sa lahat na makakagising lang! Yung mga sobrang haba ng tulog. Kasi ang daya mong panaginip. Tapos ang sarap talagang matulog. Grabe, uy, bilis-bilisan mo, late ka na. Yung sabi ka ng sabi na hindi ka na malilate kasi you've changed. Pero biglang isang araw, kinain mo lahat ng sinabi mo. Kasi today late ka, bilis-bilisan mo na, wag ka na maligo, takbo na! Sinasabi ko sa'yo, masisira ang pangalan mo niyan eh. Pero anyways, pag-usapan natin lahat ng mga mahahaba yung tulog ngayong gabi ha. Kagabi pala, hindi ngayong gabi. Mamaya pa yun eh. Yung mga kagabi na sobrang haba ng tulog, siguro nagbawi ka na ng pahinga mo, no? At saka siguro marami ka masyadong iniisip. O kaya naman, sadyang tamad ka lang. Ano, A, B, or C? Alin doon sa tatlo? O eto na nga, share ko lang muna yung panaginip ko kasi since panaginip na lang din yung pinag-uusapan natin dito, ano. Yung panaginip ko last night, talagang hindi ko makalimutan. Actually, sabi nga ni Papa Jackson dati, pag yung panaginip mo daw, na panaginipan mo, bago ka magising, mas natatandaan mo daw yon. So, kanina ko pala siya na panaginipan. Sorry naman. Kanina na naginip ako nung bahay. Tapos yung bahay daw, ang weird. Yung bahay daw, na magandang bahay, ay dinala ng isang helicopter ba yun o eroplano? Ano ba yung mga nagdadala ng bahay? Siguro malaki yun, di ba? Kasi baka yung bit-bit mo eh. Hindi pala helicopter, sige, eroplano pala na malaki siguro. Kasi malayo, kaya hindi ko na masukat, you know. So yung bahay daw may tali, tapos, yung eroplano, sorry. Yung eroplano may tali na mahaba, tapos bit-bit daw yung malaking bahay. Tapos dinala daw sa isang place, as pinuntahan daw namin. So ang weird. So sinearch ko agad ngayon sa Google. Okay, basa. Ito yung kahulugan ng panaginip ko. Kapag daw na naginip ka ng bahay na bago, ang ibig sabihin daw nun, o para sa mga kagaya ko na naginip lang kanina or kahapon ng ganyan, ng bagong bahay, ang ibig sabihin daw nun ay saswertihin ka daw sa negosyo. At eto pa, madadagdagan daw ang sahod mo kung nagtatrabaho ka sa kasalukuyan. Patay tayo. Ay, madadagdagan daw yung sweldo. Grabe naman yun. Eto pa. Ay, ba't may ganito? Teka, ngayon ko lang nabasa to Nagpapahiwatig na papalarin ka sa pagpapakasal. True ba? Eto pa, ang sobrang swerte naman ng mga na to. Magiging maligaya kayo ng mahal mo at yayaman kayo. Swerte pala yun kapag nakakapanaginip ka ng bagong bahay. O diba? Ito pa magiging masagana at punong-puno ng pagpapala ang buhay mo. Halos ganun din ang ibig sabihin ng pumunta ka sa ospital upang alamin ang kalagayan ng brother mo. Tagumpay sa negosyo ang ipinapahiwatig nito. And I thank you, Madam Cara. Naging manghuhula na tayo for today, Pero ayun lang. Pero may iba naman na hindi talaga naniniwala sa mga sa mga panaginip. It's been a long time since nag-share ako ng panaginip ko kasi parang dating-dati pa ako nananaginip. Ngayon ko lang ulit na-share yung mga panaginip ko kasi alam mo na, minsan I just keep it to myself. Kasi kadalasan pag sinishare ko nagkakatotoo. So hindi ko na kinikwento yung mga ibang masasamang panaginip. Pero ito dahil maganda, ikikwento ko. So ayun na nga, good luck sa mga nakapanaginip ng ganyan. Pero wag ka naman masyadong umasa sa panaginip kasi baka mamaya naman sobrang asa ka sa panaginip, sitting pretty ka na dyan. Okay, siswertehin ako, bala kayo dyan. Diba?
siguro dapat kumilos-kilos ka din. Lalo na ngayon na alam mong, ay, ito pala yung mga pwedeng mangyari sa akin magaganda. Trabahuhin mo na. Actually, kahit nga hindi ka na naginip, dapat yung mga bagay-bagay na ginugusto mo talaga at minimithi mo, ay pinagtatrabahuhan mo talaga. Kasi ang mga bagay na hindi pinagtatrabahuhan, ang tinatawag dyan, umaasa ka lang sa swerte at hindi maganda yon. Huwag kang umasa sa ganun lang. Kailangan tinatrabaho mo talaga. Gagawin mo at paghihirapan mo talaga ng husto. Diba? Oh, alam nyo na, our lesson for today is pagtrabahuhan mo ng husto. Pero eto na nga, maiba muna tayo mga panggano kasi ito excited na rin ako para sa story natin mamaya. Pag meron kang mga storyang pag-ibig o mga sekreto o kung ano man, pwede mo ring i-voice message yan. I-send mo lang sa Energy FM 106.7 on Facebook. Pero yung kwento natin mamaya ay isang malupit na sekreto na hindi niya masabi-sabi sa kapatid niya at sa jowa ng kapatid niya. OMG! Na-experience mo na ba yan? O relate ka as of the moment? Patay tayo dyan. Naka! But anyways, yan ang dapat mong abangan sa ating story mamaya sa Sincerely Cara. Kaya naman, pakaabangan mo yan ng bonggang-bongga at live din tayo mamaya on Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7. So for now, tugtugan na muna tayo. Magbabalik po ang nag-iisang chicks ng radyo. Wala iba kundi si Cara. Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo. Mahal mo ba sarili mo? Mas mahal Sino? kaya sa sarili ko. Kung totoo yan, sundin mo ako. Palagay mo. Kasi totoo lang, ako, I have always been in tune with my body. Alam ko kung kailan ko siya kaya sagarin. At alam ko yung hindi. At alam ko ngayon hindi ko kaya sagarin to. Alam ko Alam ko na, alam mo ba, nung nakita kitang papasok ng booth ngayon, naisip ko na pauuwi mo ako. Sabi ko patay. Talaga ba? Oo. Di ba? Noong mga 23 ako, I could care less kapag nasaktan kita. Feeling ko, I can apologize. Feeling ko my charm is enough para, Ang pogi mo ngayon. para pag may lamlam, Teka, nagkakwento ako. Nakatitig ka sa akin. Teka lang, gusto mo tapusin ko yung kwentuhan. Oo.